Okay, ito yung aking mga tanim na spinach, sweet basil at saka yung lettuce. Kung sakaling bibili kayo ng spinach na kagaya nito, hanapin nyo yung pangalan na Green Amaranth. Kasi siyempre maraming klase yung spinach. At itong klase ng spinach, ito yung Green Amaranth. Meron ding Red Amaranth na naipakita na natin dito sa ating channel. At kung sakali naman na kayo ay bibili din ng buto ng sweet basil, minsan kasi hindi sweet basil yung nakalagay sa pakete. Minsan ang nakalagay basil genovese. So i-check nyo sweet basil o kaya naman ay basil genovese kapag kayo ang binili nyo, ito po yung magiging tanim nyo. At ito naman yung lettuce dustling. Siyempre maraming klase yung lettuce na pwede natin gamitin. Pero ito yung lettuce na kagaya nung ipinakita ko nitong mga nakaraan na lettuce dustling na hindi siya pumapait kahit pa lumagpas na ng isang buwan na hindi natin naaani. So ito yung ideal na i-partner sa mga ganitong uri kapag gusto natin gumawa ng salad. Pero siyempre, yung tinatawag ko na perfect combination na itong tatlong ito ay kumbaga panlasa ko lang. Iba-iba naman tayo ng panlasa. So gumawa kayo ng mga eksperimento, maaari kayong kombinasyon lang ng lettuce at saka yung sweet basil. Alam naman natin yung lettuce kung gaano kasarap. At kapag ito ay sinamahan natin ng sweet basil, yung sweet basil kasi matamis siya na malamig sa bibig. So kapag pinagsama mo yan, hindi siya yung tipong salad na nakakasawa. O kaya naman, spinach at saka yung basil genovese, pwede nyo rin pagsamahin. O kaya naman ay pagsamahin mo yung spinach at saka yung lettuce, hiwa-hiwain mo lang na maliliit, tapos pwede mo na siyang lagyan ng olive oil. Kung meron kayong olive oil, mas masarap. O kaya naman ay pwede rin yung ibang gulay kagaya ng pipino. Kagaya ng nabanggit natin kanina, kung sakaling gusto nyo magtanim ng mga ganitong uri ng gulay o ng ganitong pang-salad, meron na tayong mga na-upload na magkakahiwalay na video kung paano sila itinatanim mula sa pagpupunda ng buto, paghalo ng lupang pagtataniman, yung pagbibigay ng mga pataba. Pero siyempre magbibigay na rin tayo ng mga tips para doon sa mga beginners. Ang mga buto nito ay maliliit. So yung mga maliliit na buto, mas maganda kung itatanim muna natin sa mga trays, sa mga seedling trays. At ito naman ay madaling tumubo, lalo na yung lettuce. Mga 3 to 5 days lang, makikita nyo na tumubo na sila. At kapag nagkaroon ng ikatlong dahon o yung tinatawag na third leaves, pwede na nating ilipat kung saan natin siya palalakihin. So bakit ba kailangang hintayin natin na magkaroon ng ikatlong dahon yung binhi? Kasi kapag meron na siyang ikatlong dahon, medyo mas mas established na yung ugat, mas matibay na. So safe na siya na nagalawin at i-transfer kung itatanim natin sa mga mas malalaking taniman. Kapag yung mga bini ay na-transfer nyo na o na-transplant nyo na sa mga mas malalaking container kung saan nyo siya palalakihin, palipasin nyo lang yung 7 araw o 10 araw. Pagkatapos nun ay mag-umpisa na kayong magdilig ng fermented plant juice. Yung fermented plant juice ay matutulong sa halaman para sa kanyang mabilis na paglaki, pagkakaroon ng mga berdeng dahon, yung tipong hindi naninilaw at syempre yung malalapad na dahon. At yung fermented plant juice naman ay ginagawa lang natin sa bahay. Meron na rin akong video dito na nai-upload kung paano ito ginagawa. So pwede po nating i-check yon. At importante po yung FPJ kapag tayo ay nagtatanim ng mga gulay o kung ano pa mang klase ng halaman sa bahay. Kasi ang FPJ ay isang uri ng organikong pataba na ideal syempre kung tayo ay nagtatanim ng mga gulay na tayo yung kumukonsumo. Pagdating sa peste, ang lettuce ay walang peste, pero itong dalawang ito, ang sweet basil at saka yung green amaranth, ito ay pwedeng magkaroon ng tinatawag na leaf miners. Ang leaf miners, ito yung parang mga insekto na gumagawa ng roadmap sa mga dahon. So kapag nakita nyo na meron ng may mga dinapuan na ng leaf miners yung ilang parte ng dahon, ang gawin nyo lang, kunin nyo yung mga dahon na infested ng leaf miners, tapos itapon sa malayo o kaya naman ay sunugin. At kapag napansin nyo rin na meron nag-uumpisa pa lamang na magkaroon ng leaf miners, hanapin nyo yung pinakadulo. Meron yung kulay brown at doon ay tisirin nyo lang para hindi na sila dumami. Pero itong green amaranth, dalawang klase ng peste yung pwedeng dumapo sa kanya. Yun nga yung leaf miners at yung tinatawag na white flies. Yung white flies, ito yung maliliit na insekto na lumilipad-lipad na kahit na itaboy mo, maya-maya doon ulit. So kapag itong mga peste na to ay meron sa ating mga tanim, maaari kang gumamit ng neem pesticide. Yung neem pesticide ay isang uri ng
ng organikong pestisidyo na ginagamitan siyempre ng neem oil. Yung paggawa nito, tamang aplikasyon at yung procedure paano ito ginagawa ay mapapanood din dito sa ating channel. Ang gawin nyo na lang ay hanapin nyo at gayahin nyo para kung sakali man na mayroong peste sa ating tanim, ay meron tayong magagamit na organikong pestisidyo. Magtanim ng gulay na pangsalad sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.